Halos 2 araw matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, pumalo na sa higit 11,000 individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Kasabay nito, pinaghahandaan na rin daw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang magiging hakbang ng ahensya kung sakaling tumagas ang lahar kasunod ng mga pag-ulan sa lugar. Narito ang report ni Wina Hesoro. Umabot na sa mahigit 11,000 katao o nasa 3,000 pamilya ang nasa evacuation centers matapos itaas ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito noong Lunes. Ang bilang na nabanggit ay mula sa target na 54,000 na mailikas palayo sa 6-kilometer danger zone lalo na sa mga bayan ng La Castellana, Negros Occidental at Kanlaon, Negros Oriental. Sa ngayon, tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang chairman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, na nagsasagawa na ng scenario building ang mga opisyal sa Campo Aguinaldo para matukoy ang gagawin sakaling rumagasa ang lahar. Kaugnay ito sa pinangangambahang tumagas ang lahar mula sa bulkan dahil umulan ng malakas sa katimugang bahagi ng Kanlaon mula kahapon. Samantala sa panayam kay Direktor Teresito Bacolcol ng FIVOLCS sa programang Damdaming Bayan, sinabi nito na posibleng magkaroon ng mapaminsalang pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa mga darating na linggo. Actually, yun lang din yun. Explosive eruption, it's a major eruption. Alright. So, ngayon kung itataas ba natin, we are closely monitoring Kanlaon Volcano. Yung Alert Level 3, ibig sabihin po nun, there is a possibility of hazardous eruption in the coming weeks. Sa nakalipas na 24 na oras, nakapagtala ang FIVOLCS ng 31 volcanic earthquake sa Kanlaon kung saan mas mataas ito kaysa sa naitalang 19 lamang noong nakaraang araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.